What's up mga kapwa ko 18? Welcome back sa channel natin! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang istorya ng Toy Friend. Binago ng SB19 at BE:FIRST, ang kasaysayan ng P-pop at J-pop. Noong August 11, 2026, isang makasaysayang music video ang niyanig ng buong Asya. Ang paghaharap ng King of K-pop na SB19 at ng J-pop powerhouse na BE:FIRST sa kantang Toy Friend. Pero, paano nga ba nagtagpo ang landas ng dalawang higanteng grupong ito mula sa magkaibang bansa? Sa bidyong ito, himamayin natin ang buong timeline. Mula sa simpleng pagkikita sa Japan hanggang sa pagbuo ng isang kantang nagpabago sa laro. Ang kwento ay hindi nagsimula sa isang boardroom meeting ng mga executive. Hala, paano pala? Bigla na nang nagkita? Nagsimula ito sa entablado ng Dunk Showcase sa Japan noong 2025. Si Ken of Philip ng SB19 ay nag-perform doon bilang solo artist. Dito niya unang nakasalamuha ang management ng BMSG, ang kumpanya sa likod ng BE:FIRST. Pero ang tunay na tulay, ang mga tagahanga dahil sa walang tigil na ingay ng 18 at ng bestie fans ng BE:FIRST. Sa social media, nakita ng 1Z Entertainment at BMSG na may magic na pwedeng mangyari. Ayon nga kay Ken sa kanyang mga interview, malaki ang pasasalamat nila sa fans dahil sila ang nagbukas ng pinto para sa pambihirang koneksyon na ito. Hindi lang basta-basta collab ang Toy Friend. Ito ay isang obra na dumaan sa malalim na proseso. Ang kanta ay sinulat at binuo mismo ng leader ng SB19 na si Pablo, kasama ang mga world-class producers na sina Alone at Noerio. Ayon kay Pablo, instant favorite na niya ang kantang noong ginagawa pa lang ito dahil sa nag-umapaw na energy nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Toy Friend? Ito ay isang masayang awitin na may medyo masakit na katotohanan. Tungkol ito sa isang nakakabaliw na situationship. Kung pakiramdam na trap ka sa pagitan ng pagiging magkaibigan at ng pagiging higit paroon. Isang laro kung saan walang nakakatiyak kung saan lulugar. Noong Marso 2026, opisyal na inilabas ng SB19 ang kanilang sophomore album na Wakas at Simula. Dito, opisyal na napakinggan ng mundo ang studio version ng Toy Friend. Pero bago pa man ito, nagkaroon na ng sorpresang live debut ang kanta sa Japan na nag-iwan ng hugong sa buong P-pop at J-pop community. Ang rurok ng kanilang live collaboration ay naganap noong Abril 2026. Lumipad patungong Pilipinas ang BE:FIRST para maging special guest sa Wakas at Simula, the trilogy concert finale ng SB19. Sa gabi na yun, napatunayan ng dalawang grupo na kahit magkaiba ang kanilang wika, iisa ang tibok ng kanilang musika at sayaw. At itong August 11 nga, tuluyan nang inilabas ang opisyal na music video at napakakulay nito. Puno ito ng mga retro vibes, makukulay na set na mukhang laruan, at nakakahawang choreography na madaling sabayan ng fans. Ang MV ay nagpapakita ng kanilang playful side, parang magkakabarkada lang na naglalaro, na saktong-sakto sa konsepto ng pamagat na Toy Friend. Mapapansin mo rin ang seamless na transition ng vocal parts mula sa Tagalog, Ingles hanggang sa Japanese lines ng BE:FIRST. Ang Toy Friend ay hindi lang basta isang kanta.
Ito ay patunay na ang P-pop at J-pop ay handa nang magtulungan para dalhin ang musikang Asyano sa buong mundo. Pinakita ng SB19 at BE:FIRST na kapag may respeto, talento at suporta mula sa fans, walang distansya o kultura ang hindi kayang pag-asahin. Ikaw, anong paborito mong linya o eksena sa Toy Friend? Sino sa mga miyembro ka nag-shine para sa iyo sa collab na ito? Isulat ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa kapwa mo 18 at bestie. Hanggang sa muling pag-usisa, kwento ng musika. Ito, salamat sa panonood! Thank you, bye-bye!